Samantala, pinabulaanan ng ilang senador ng minorya ang sinabi ni Senadora Amy Marcos na may mga mambabatas daw na nagsusulong na baguhin ang konstitusyon para mapahaba ang termino ng mga mambabatas at ng Pangulo. Balitang hatid ni Ian Cruz. Kaya nga sinasabi, we're a circus. I apologize to those who are watching. They think we're a circus. Ito ang reaksyon ni Senador Mig Zubiri sa presentasyon ni Senadora Amy Marcos sa kanyang privilege speech. Nagpalabas ang senadora ng video na naglalaman ng mga aligasyon na may mga mambabatas umanong nagsusulong ng pag-amyenda sa saligang batas sa pamamagitan ng CONAS o Constituent Assembly. Nagkita si Tito Soto at House Speaker D para pag-usapan kung ano ang papakialaman sa 1987 Constitution habang nakaupo si Bongbong Marcos. Para raw mangyari ang charter change, kailangan daw ng no-el o no election scenario. Malakas ang ugong ng no-el sa 2028. Lumutang na rin ang mga detalye. Magte-term extension ang mga congressman at madadagdagan ng 3 taon na mananatiling nakaupo sa pwesto hanggang 2031. Ganon din 2028. Ganon din ang mga senador, pati ang Pangulo, hanggang 2031 na raw. Kung may election man sa 2028, sa lokal na lang. Kakawing daw ng planong charter change at no-el ang impeachment ni Vice President Sara Duterte. Impeachment, no elections, term extension. Ito ang inaatupag ng ilang mambabatas na nagiging mambubutas ng sikmura ng taong bayan. Tanong ngayon, ayaw ba talaga ng palasyo sa tiyatsa o kunwari lang? O talaga bang wala ng respeto sa Pangulo? Sabi ni Marcos, may mga source daw siya tungkol sa mga napag-usapan sa meeting. Bukod kay Lito Banayo, napakarami kong sources patungkol sa mga meeting na naganap para sa isinusulong na Constituent Assembly o CONAS. Mga kalipunan ng mga politikong hindi nananalo sa mga matataas na posisyon, inaambisyon nila. Kung hindi kayang manalo sa boto, baguhin na lang ang konstitusyon. Sinisika pa naming makuha ang panig ng Malacanang tungkol sa sinabi ng senadora. Wala pang pahayag kaugnay nito si House Speaker Bogie D. Pero ang mga miyembro ng minorya inalmahan ang mga akusasyon ni Marcos. Giit nila, walang katotohanang isinusulong nila ang tiyatsa. That the video that the lady senator presented was obviously opinionated, a propaganda tool, right? It's should be stricken off the record, Madam President. And it's unparliamentary. We've seen videos presenting evidence on issues that are taken up on the floor. Sinagundahan ni Senate Minority Leader Tito Soto ang mosyon ni Zubiri, sabay ng pag-alma sa aligasyon sa kanya ni Marcos. You should not be surprised if I often see Bogie D. Because Bogie D is my golfmate. During that time, na pinag-uusapan nila yung na binabanggit na nag-meeting daw kami dahil sa tiyatsa. Parang ganun ang dating eh. That's not true. I have never been in favor of tiyatsa. Charter change? Never. From the day I became a senator up to the present, ang kailangan natin, katya, character change. This representation was chairman of the Constitutional Amendments Committee from August 12 until May 11. The Committee on Constitutional Amendments never held hearings on constitutional change. That in itself is proof. These are lies, Mr. President. I've been in public service broadcasting sa media for almost 30 years now. First time na ako nakita ng House Show presentation. Sana wag nating gamitin yung plenary para sa mga conspiracy theories natin. Kontra sa mosyon ni Zubiri ang kasama ni Marcos sa mayorya. I have not heard any word from Senator Amy Marcos that offended the sensibilities of our counterparts in the minority. That's why I'm objecting to the motion. Wag po tayong balat sibuyas. Matapos ang debate, binawi rin ni Marcos ang video sa hiling ni Senate President Alan Peter Cayetano. I-withdraw ang video kung yan ang gusto
Sana, kapalit niyan, ipangako natin lahat sa ating taong bayan na walang term extension na mangyayari at na may eleksyon sa 2028. I withdraw also my motion. Ian Cruz nagbabalita para sa GMA News.